Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Merry Christmas and a Happy New Year! Merry Christmas and a Happy New Year. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyayang tinanggap natin. Ang misang ito ay misa pasasalamat para sa taong 2024 sa iba't ibang biyayang natanggap natin at ganoon din sa paghingi natin ng bagong pagpapala sa bagong taong 2025. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang ng Santa Misang ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na Birheng Maria. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng anak na si Jesucristo, na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kaloob at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa.
Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak. Sapagkat, anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtakang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ika-8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus. Ang pangalang binigay ng anghel bago pa siya pinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Kayo ba'y nakabili na ng mga bilog-bilog na prutas? Sabi nila, swerte daw pag ikaw ay kakain ng 12 iba-ibang
kulay, iba-ibang prutas na bilog sa hating gabi, bisperas ng bagong taon, mamayang medianoche, di umano ay swerte daw yon. At yung iba ay nagpapaputok dahil ito ay nagpapataboy daw ng masasamang espiritu. Pero bakit ganun? Pag ako nakakarinig, parang umiinit ang ulo ko. Lalo na yung mga may ingay na tambucho. Kaya paano ba maging blessed ang taong 2025? Meron akong 3 mungkahi na pwede natin gawin para maging blessed ang buong taon ng 2025. Tayo mga Pilipino ay mahilig sa mga pamahiin. Di ho ba? Ano bang mga pamahiin pag bisperas ng bagong taon? Magsusuot ka daw ng polka dots, luma na yun. Ibig sabihin, barya. Ano pang mga pamahiin? Kailangan daw yung bigas. Di ba? Mayroong coins. At hindi naman tayo inchik, naniniwala tayo sa pungsoy. Nakikisaw-saw tayo mga Pilipino sa pamahiin ng inchik. Bawal daw kumain ng manok. Alam niyo ba kung bakit bawal kumain ng manok? Isang kahid, isang tuka, malas daw yun, kaya bawal daw kumain ng... May kabuluhan ba yan sa ating mga Pilipino? Sa ating mga Katoliko? Wala. Ang yumayaman lang, pag kayo bumibili ng bilog na prutas, yung tindera sa Divisoria. Pero kayo, hindi kayo yumayaman doon. Ang mga kapatid nating Chinoy ay yumaman hindi dahil sa pungsoy o kumain sila ng 12 bilog na prutas. Mayaman ang mga inchik dahil mahusay silang magnegosyo. Punta kayo sa Divisoria. Tingnan nyo kung sino mga amo doon. Suki, Pinina. Mga inchik yung mga amo doon. Mga hindi marunong mag-Tagalog. Galing mainland China. Pero paglapag sa Pilipinas, amo. Tingnan mo kung sino empleyado. Alipin tayo sa sarili nating bayan. Hindi dahil meron silang mga pungsoy-pungsoy, kundi dahil mahusay silang magnegosyo. At ang mga inchik, ayaw nila mag-empleyado. Gusto nila maging amo. Walang kontentong Chinese na empleyado lang. Kahit ang mga babaeng inchik, they're not content with being housewives only. No. Tignan niyo mga kapatid nating mga Chinay. Mahusay din sa pagnegosyo. Doon sila yumaman. Kaya tayo, mga Pilipino, gusto nating yumaman, huwag nating iasa sa bilog na prutas. Kailangan, huwag kang tamad. Magtrabaho ka ng maayos at magnegosyo kung gusto nyong yumaman. At kung gusto nyo talaga ng mga kung ano-anong sinasabit sa inyong katawan, imbis na magsuot kayo ng polka dots, ng mga jade bracelet, jade necklace, na di umano pampaswerte, ay magsuot kayo ng itong unang mungkahi. Magsuot kayo ng sacramentals. Ulitin nyo nga, sacramentals. Father, ano po yung sacramentals? Sino sa inyo may crucifix na necklace? Taas ng kamay. Crucifix na necklace or miraculous medal or scapularyo o bracelet ng rosary. Meron ba sa inyo? Taas ng kamay. Ako ay meron din akong, saan ba yun? Dami ko kasing suot eh. Meron akong suot-suot na scapularyo. Hindi pa ako, nagbandalangan ako hulay. Hindi pa ako seminarista, suot ko na to. Yan ang dapat suot-suot ng bawat Katoliko, hindi yung kung ano-anong bungo na necklace, tigre, leon. Kung ganun ang isusuot nyo, magsuot na lang kayo ng crucifix na maganda.
Miraculous Medal ng Mahal na Birheng Maria, Scapular, Benedictine Medal, Rosary Ring. Meron ako Rosary Ring na suot. Yan ang dapat nating suotin. Dahil yan ay pintuan ng grasya mula sa Diyos. Basta ipa-bless ninyo sa pari. Hindi pwedeng Katoliko kayo, wala kayo ni isa na suot na sacramental. That's a no-no. Dahil yan ay bigay ng Diyos. Tapos hindi mo gagamitin. Sayang yung blessing. Those are doorways. Pintuan ng grasya. Yun ang sacramentals. Na dapat meron ng bawat isang Katoliko. Kaya kung wala pa kayong suot, yun ang number 1 yung assignment. Maghanap kayo ng gusto ninyong isuot na sacramental. Maging crucifix man yan, Benedictine Medal, Miraculous Medal, Scapular, ang daming pwedeng pagpilian. Hindi pwedeng wala tayong suot ni isa. Yan ay tatak ng pagiging Katoliko. That is the ID, identification, na tayo'y Katoliko. Amen? Those are doorways, pintuan ng grasya ng Diyos. So, hindi pwedeng wala tayong suot kahit isa man lang. We have to wear them. Siyempre, ipa-bless nyo muna sa pari. Yun ang una, sacramentals. At kung gusto nyo talagang magsuot ng bilog-bilog, ano bang bilog-bilog yung talagang swerte? Itong bilog-bilog na ito. Ilabas ang inyong mga rosaryo. Siyempre, wala. Ha? Kung gusto nyo talaga ng quote-unquote swerte, blessing, ito ang gamitin yung bilog-bilog. Ang pagdarasal ng rosaryo. Ngayon ay January 1. Ang January 1 ay Solemnity of the Mother of God, a holy day of obligation. Ginugunita natin si Maria bilang ina ng Diyos at ina ng bawat Kristiyano. Hindi lang siya nanay ni Kristo, siya ay nanay ng bawat isang Kristiyano. At huwag kayong maiskandalo. Kung sasabihin ko sa inyong, kung mahal kayo ng sarili nyong nanay, mas mahal pa tayo ni Mama Mary kesa sa sarili nating nanay. Paano nangyari yun, Father? Mas mahal pa ako ni Mama Mary kesa sa sarili kong nanay? Iskandalo. Pero yun ang katotohanan. Dahil ang sarili nating nanay, nanay lang natin dito sa mundong ito. Pero sa kabilang buhay, mas mahaba. Yun ay buhay na walang hanggan. At sa kabilang buhay, nanay pa rin natin si Mama Mary. At ang pagmamahal ni Mama Mary para sa atin ay hindi generic na pag-ibig. Mahal ko kayong lahat, parang politiko, parang celebrity. Hindi ganun si Mama Mary. Mahal niya ang bawat isa sa atin in the sense na alam niya ang bawat personality, bawat pangangailangan ng bawat isang tao na iba-iba. Ibang pangangailangan ko sa pangangailangan niya, sa pangangailangan mo. Pero ang nanay, alam ang bawat pangangailangan ng kanyang bawat isang anak. Ganon si Mama Mary. Mahal niya tayo individually na para bang ikaw lang ang anak ni Mama Mary. It's a special, personalized kind of love. Hindi generic. Pang mga politiko, mga celebrity, lagi nyo mahal ko kayo. Hindi nga tayo kilala ng mga politiko. Mga celebrities, mahal ko kayo. Hindi naman tayo kilala ng mga celebrities. Pero ang mahal na ina ng Diyos, na nanay din natin, Mother Mary loves us so much. Higit pa sa pagmamahal ng sarili nating nanay. Lagi tayong kinukutya ng ibang sekta. Bakit kayo mga Katoliko, nagdadasal kayo dyan kay Mama Mary? Dapat sa Diyos lang kayo magdasal. Hindi nyo na kailangan magdasal dyan kay Mama Mary. Para sa ating mga Katoliko, kahit hindi ka Katoliko, ang tawag dyan, common sense. Mag-isip-isip ka. Lahat tayo may nanay. Si Kristo piniling isilang sa isang pamilyang merong nanay at tatay.
Common sense. Tayo, mahal natin ang mga nanay natin. Paano pa kaya si Jesus? Siya ang nagbigay ng 10 utos. At ang unang utos ng pagmamahal ng kapwa, mahalin mo ang iyong nanay at tatay. Tapos siya ang hindi susunod? Common sense. Logic na lang yan. Kung tayo mahal natin sarili nating nanay, Diyos pa kaya? Si Kristo pa kaya? The perfect human being? Ang perpektong tao, hindi niya mahal ang kanyang nanay? Ilang taon bang kasama ng mga apostol si Jesus? 3 taon lang. Jesus began his ministry at the age of 30 years old. 30 anyos na si Jesus. Matandaan na si Jesus. Nung magsalita siya at magpahayag ng mabuting balita. Matandaan na si Jesus, 30 years old. Namatay si Jesus, ilang taon? 33. 3 taon lang nagpahayag ng mabuting balita si Kristo bago siya ipako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay at umakyat sa langit. That's just 3 years. Ang bilis lang. 3 taon. 3 taon nakasama ng mga apostol si Mama Mary. 3 taon nakasama ng apostol si Jesus. Ilang taon nakasama ni Mama Mary si Jesus? Buong buhay ng Diyos. From womb, sinapupunan, from womb to tomb, hanggang resurrection, hanggang pagpanaw sa langit, hanggang pagbaba ng Espiritu Santo. The whole life of Jesus, Mary was there. Kaya walang nakakakilala kay Jesus ng higit kaysa sa sarili niyang nanay. Kayo mga nanay, pwede bang mangyari na mas kilala pa ng mga kabarkada ng anak ninyo, ang mga gusto ng inyong anak? Siyempre, mas alam ng nanay kung anong hilig ng anak, kung anong kiliti ng anak, kung anong paboritong pagkain, kung anong ayaw ng anak. Dahil kayo ang nanay. Ganon din si Mama Mary. Kilalang kilala ni Mama Mary ang kanyang anak na si Jesus. At mahal na mahal ni Jesus ang kanyang nanay. At binigay sa atin ni Jesus ang kanyang nanay para maging nanay din ng bawat isa. At yun yung dakilang karangalan natin bilang mga Kristiyano. We have Mary as our mother. At tulad ng nanay, kahit anong nanay, gusto ng mga nanay, nilalambing. Yung mga anak, kailangan matuto tayo, kasama ko doon. Kailangan matuto tayo maglambing sa nanay. Tama ba mga nanay? Di ba? Gusto ng mga nanay, maglalambing ka. Kung may kailangan ka kay mami, kay nanay, kailangan mo matutong maglambing. At tayo mga Kristiyano, para maglambing kay Mama Mary, kailangan mo magdasal ng rosaryo. Ang pagdarasal ng rosary ay para ka nagbibigay ng rosas, kaya nga rosary, rosas, kay Mama Mary. You're giving a bouquet of roses to your mother. Yun ang paglalambing natin kay Mama Mary. Kung gusto niyo na talagang mabisa, mapagpalang, bilog-bilog, hindi yung mga prutas na kakainin nyo mamaya. Magdasal kayo ng rosaryo. Kung hindi nyo pa nasisimulan magdasal ng rosaryo, that is the second assignment. Magdasal kayo ng rosaryo. Father, gaano kadalas? Once a month? Gaano kadalas dinadasal ang rosaryo? Araw-araw. You have to pray the rosary daily. Nakasama ko sa isang asawa siya ng kabarkada ko na Iglesia ni Cristo. So hindi sila marunong magrosaryo, pero alam nila na pari ako. So pumunta ako doon sa dinner nila, may
mag-asawa sila. So, pumunta ako doon, nandun yung barkada. Alam nilang pari ako. Nung may oras pa, kukwentuhan kami, ang aga pa. Tapos na kami kumain. Sabi ko, magdasal tayo ng rosaryo. Ako ang magli-lead. Umuo naman sila kasi respeto siguro sa pagiging pare. So kahit Iglesia ni Cristo, nagdasal siya ng rosary. Ako nagli-lead kasi hindi talaga sila marunong. Tapos buksan nyo na lang yung cellphone nyo. Tignan nyo para makasunod kayo. Baginong Maria. Okay, nagdasal kami. Natapos namin yung rosary. Amen. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Sumunod na araw, tumawag sa akin yung kabarkada ko na asawa nung Iglesia ni Cristo. Tumawag daw yung kumpanya ng seaman at pinapasampan na siya sa barko. Ang tagal-tagal niya nag-a-apply, hindi siya makasampa, never siya nakasampa ng barko. The day after magdasal kami, tumawag yung kumpanya ng barko, pinapasampa na siya. Sa isang dasal lang ng rosaryo. Tinawag pa sa akin para ipaalam sa akin. Himala? Pwede. Nagdasal si Mama Mary? Marahil. Isang dasal lang ng rosaryo. At marami pang himala na naganap na dahil sa pagdarasal ng Santo Rosario. Kaya't sayang kung lumaki kayo na hindi kayo nagdadasal ng rosaryo. What a great loss for Catholics who do not know how to pray the rosary. Huwag niyong hayaang maging mangmang kayo sa pagdarasal ng rosaryo. At maraming Katoliko hindi marunong, tumanda na lang, hindi marunong magrosaryo. Kawawa kayo. Sayang, nakahanda na yung regalo. Hindi niyo matanggap dahil hindi kayo marunong magdasal ng rosaryo. Kaya ang mungkahi ko sa amin, sa parokya namin, kahit sa misa namin sa kalye, sa barangay, sa BEC, bago magmisa, nagdadasal ng rosaryo. Dahil alam namin, maraming Katoliko hindi marunong magdasal ng rosaryo. So let that be part of your New Year's resolution. Kung gusto niyo talaga ng swerte, ng blessing, know and pray the rosary. Dito ba nagdadasal ng rosaryo? Hindi. Kanina nag-iintay ako Walang pagdarasal ng rosaryo. I-suggest nyo kay Father Sammy. Before the Mass, you have to pray the rosary. Dahil maraming Katoliko hindi marunong magdasal ng rosaryo. At ang pagdarasal ng rosaryo, hindi mo yan matututunan sa internet Hindi mo siya matututunan sa internet. Kailangan sabayan mo yung marunong. Doon ka lang matututo. Kailangan sumabay ka sa... Kung titignan mo lang sa internet, ganito, hindi ka matututo. I tried. Nung hindi ako marunong, I tried tumingin lang sa internet. Naguguluhan lang ako. Nung sumabay ako magdasal doon sa marunong, doon ako natuto. At ngayon, pag bumabiyahe ako, kaysa mag-scroll ako sa Facebook, sa Instagram, TikTok, nagdadasal ako ng rosaryo. Dahil ang daming biyaya na matatanggap dahil sa pagdarasal ng rosaryo. Review. Ano yung unang assignment? Magsuot ng sacramentals. Pangalawa, magdasal ng rosaryo. Pangatlo, magpasabog. Magpaputok, hindi ng goodbye bading o goodbye chismosa. Diba? Yung mga pinagbabawal, di ba? Plapla, ano pa ba yan? Goodbye delima. Ang daming bawal Hindi pampaswerte yon. Sayang ang pera nyo. Sinturo ni Judas. Ang mahal kaya nun? 20,000. 20,000 ata ang isang sinturon ni Judas. Papaputukin mo lang ng wala pang 5 minuto para kang nagtapon ng pera. Tapos, magpapaputok ka, madidisgrasya. Kaya punta ka sa ospital, ang daming nasabugan doon. At sa aming mga pare, syempre bawal kami magpaputok. Pangit nga kung, peace be with you. Putol lang ang daliri namin. Pangit, di ba? It's not worth it. Mahal, delikado,
Sayang ang pera. Mamamaya, sapit ng alas 12 ng hating gabi, maingay lang for matagal na 10 minutes. Puputukan sabay-sabay. 12:15, tahimik na. Biglang parang ang lungkot. Ewan ko kung nararamdaman niya. Pagkatapos na magputukan, yun na yun. Tahimik na. Mausok. Mabantot. Nagsunog ng pera. Ilang milyon kaya yung nasayang nung nagpaputok. Kung nagpasabog ka na lang ng mabuting gawain, start your year doing good works. Magpakain ka sa mahirap. Bisitahin mo yung may sakit. Yung perang ipambibili mo na lang ng paputok, itulong mo sa mas nangangailangan. Hindi kailangan pera. Itong mga nagsiserve, itong SOCOM natin, lector, choir, greeters, mother butlers, walang bayad yan. Hindi sila binabayaran. Marami sa kanila taon nang naglilingkod. Minsan, sinusungitan pa ni Father. Pinapagalitan pa ni Father. Oo lang yan. Hindi nagrereklamo. But they've been generous with their time, generous with their abilities, with their talents. Wala naman silang pera na natatanggap. So it does not have to be money. Pwede ka magbigay ng oras mo, your time, your talent, sa pagtulong sa ibang mas nangangailangan. Yun ang tunay na pagpapasabog ng mabubuting gawain. Kung anong tinanim, siyang aanihin. Kung gusto mo mag-ani ng maganda ngayong 2025, kailangan mo magtanim ng mabuting gawain. Itong mga naglilingkod, ang tagal na naglilingkod niyan. Wala naman silang perang natatanggap, pero patuloy sila naglilingkod. Dahil meron silang pagpapalang natatanggap. And the blessing does not have to be always money. Maraming biyaya, kapayapaan ng loob. Lakas ng pangangatawan, buong pamilya, magandang relasyon. Those are also blessings. Baka nga mas maganda pa yung blessing kaysa sa pera. Patuloy na naglilingkod yung mga yan dahil meron sila natatanggap na blessing. Kung wala, hinto na rin, pati ako. Hinto na ako wala naman ako natatanggap na blessing. Hinto na rin ako magpare. Pero ako'y nagpapatuloy dahil patuloy ang blessing at pagpapala ni Kristo. It does not have to be money. Nagkaroon ka ng bagong trabaho. Nagkabati kayo ng kapatid mong matagal mo hindi kinakausap. Ay, blessing. Pero kailangan mo magtanim. You have to plant good deeds para umani ka rin ngayong 2025. Yun ang tunay na pagpapasabog. Mabuting gawain. So, ano yung tatlong assignment para maging maganda ang pagpasok ng 2025? Magsuot ng sacramental. Pangalawa, magdasal ng gaano kadalas? Gaano kadalas? Araw-araw. At pangatlo, magpasabog ng mabubuting gawain. Merry Christmas and a blessed New Year. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako O sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw na itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas naming si Hesukristo at sa tulong din ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ng kapayapaan at pag-asang hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan, lalong-lalo na ngayong taon ng Hubileo, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig, lalong-lalo na sa mga bansang nasa gitna ng digmaan at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid nating yumauna. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang ang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Meron bang?
Magtayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan, sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo at tao namang totoo. May pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon, at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin na dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, sa iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming mawain, ipinabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito, na makalob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin na paghahain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkaloban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaysa ng aming Santo Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Pablo Virgilio, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin na iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ipagdasal natin ang mga mahal natin sa buhay. Ang aming pananampalatay na babatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahang ito ng pagpupuri aming inialay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. Doon siya'y panganak ni Santa Maria na nagdalang tao at nanatili pa ring birhen. Pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malulhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ay yung pinagpalang mga apostol at martir,
na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat na iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, na may lagi mong kalingahin at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito na iyong buong angkan. Lobing mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mandog naming ito. Marapati mo sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hezo Kristo. Noong bisperas ang kanyang pagpapakasakit, hinawakan niyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mysterium Fidei. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuhos sa iyong bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, hinahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan, ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inumin na bibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga itong ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham, na manamin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek, na paring hirang mo. Paunlakan mo ay tanggapin ang banal na dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hiniling naming iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos na iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong
na unang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming pinagdarasal. Ipagdasal natin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagidapati mo rin kami makaugnay at makapili ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kalooban ito, ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggalawan mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan ni Jesucristo sa bawat isa. Peace be with you. Merry Christmas and a Happy New Year. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Manalangin tayo. Magsitayo po tayo. Ama namin mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina na iyong anak at ng iyong simbahan. Kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Anthony Coa. Paalala po, January 1, bukas po, 2025, New Year's Day. Ang oras ng misa ay sa Cluster Hope, 7 a.m. sa RNE Chapel, Cluster Love and Faith, 9 a.m. sa Tahanan ni Maria. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Imuko kayo sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahan nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. Pag narinig niyo yung mga salitang Pater et Filius et Spiritus Sanctus, doon kayo mag-aantanda ng krus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Tapos na ang misa, mayo ko yung taglay ang pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a blessed 2025.